Nagsimula ang pelikula kay Young Bok, isang tahimik na babae, na nakatayong mag-isa. Naghihintay siya ng isang sundalo na babalik mula sa harapan na may dalang napakalaking canvas bag na puno ng mga uniforme na kailangang ayusin. Nang makarating siya sa pagawaan, pumunta siya sa kanyang istasyon at dumiretso sa trabaho. Si Young Bok ay isang ganap na propesyonal sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga kamay ay malabo habang siya ay nagtatrabaho, na nagtatahi ng perpektong tahi sa bilis na nagpapahiya sa lahat. Ang kanyang trabaho ay mas ilan, at siya ay mas mabilis kaysa sa iba pang mga mananahi. Ngunit ang isa sa kanyang mga katrabaho, si Kyung-ja ay nakakaramdam ng isang tiyak na paraan tungkol sa kanya. Sinabi ni Kyung-ja na si Young Bok ay malamang na nabubuhay lamang sa kanyang pinakamahusay na buhay dahil ang kanyang mga biyenan ay namatay. Sa kabila ng lahat, sa hindi nalalaman kung nasaan ang kanyang asawa, malamang na siya ay nakatakdang magmana ng isang buong tumpok ng pera. Si Kyung-ja ay patuloy na nagsasalita ng basura, tinawag si Young Bok na moody at sinabing hindi siya kailanman ngumiti. Natigil lang ang kanyang rant nang sabihin sa kanya ng pinuno ng workshop na isara ang kanyang bibig. Ito ay dito na namin nagsimulang makuha ang kanyang pagiging tahimik sa kalunos-lunos na nakaraan ni Young Bok. Noong araw, noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, ang kanyang kapatid na lalaki ay na-constrict bilang isang sapilitang manggagawa, at si Young Bok mismo ay muntik nang mapaalis upang maging isang comfort woman. Upang iligtas siya mula sa nakatatakot na kapalaran, pinapakasalan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Ito ay isang minamadali, at hindi pa niya nakilala ang kanyang asawa. Nang magpakasal sila, nag-aaral pa siya sa Japan. Pagkatapos noon, nawala na lang siya sa balat ng lupa, at wala na itong narinig mula sa kanya. Matapos ang pagpapalaya sa Korea, ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga biyenan ay pumanaw ng sunod-sunod. Kinailangan ni Young Bok na hawakan ang lahat ng mga libing ng mag-isa, at siya na ngayon ay ganap na mag-isa. Ang tanging pag-asa niya ay ang makasamang muli ang kanyang asawa. Ang isang taong hindi pa niya nakilala, ngunit naghihintay ng 5 taon. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya ngumiti. Hindi dahil moody siya o bitter. Ito ay dahil siya ay nabibigatan ng uri ng kalungkutan na imposibleng ibahagi. Matapos ang lahat ng mga taon ng pamumuhay sa isang estado ng purgatorio, si Young Bok ay tumingin sa isang lumang larawan ng kanyang matagal nang nawawalang asawa. Wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng lalaki sa totoong buhay. Ngunit noong gabing iyon, ang tadhana ang gumawa ng matinding suntok sa kanya. Siya ay nasa estado ng lubos na pagkabigla nang makita niya ang kanyang asawang si Sorim, na umuwi kasama ang isang Haponesa, si Sakiko, na buntis. Ang kahihiyan at sakit ng lahat ay isang buong vibe. Walang sabi-sabi, sinimulan niyang linisin ang silid ni Sorim. Nagpapanggap na abala na parang normal lang ang lahat para matakpan ang durog niyang puso, ngunit hindi niya mapigilan. Isang maikling salita ang lumabas sa bibig niya. Hindi sinasadyang tinawag niya itong asawa. Ito ay sapat na upang i-freeze ang buong silid. Alam na pala ni Sorim ang lahat tungkol sa kanilang kasal, ngunit ito ay isang masamang senyales. Sa halip na yakapin siya, sinabi niya kay Young Bok na hindi niya matatanggap ang kanilang arranged marriage. Wala siyang intensyon na bantayan siya at sinabihan siyang maghanda para umalis ng bahay. Hindi kinaya ni Young Bok ang mabigat na bigat ng pagtanggi na iyon. Tiningnan niya ito sa mata at sa boses na puno ng malamig na paghamak, ibinuhos niya ang bawat galit sa kanyang puso, sinabi niya kay Sorim ang lahat ng kanyang paghihirap. Siya ay nasa bahay na iyon sa loob ng maraming taon, pinananatili ito mula sa pagkawasak sa alikabok habang pinapanatili ang kanyang mga magulang kaya ayaw niya umalis sa bahay na iyon. Kinaumagahan, gumawa si Young Bok ng isang bel-ine para sa silid ng kanyang asawa at walang sabi-sabing sinenyasan ang kanyang bagong asawa na sundan siya. Ito ay si Sakiko, isang maliit na babae na nabuntis ng kanyang asawa. Dinala siya ni Young Bok sa bukid para makarating dito. Hindi biro ang trabaho, ang pamimitis ng sili sa nakakapasong araw. Si Young Bok ay tahimik gaya ng dati, ngunit ang iba pang mga kababaihan sa field ay nasa paligid. Si Kyung-ja, na kahapon lang ay nagsasalita ng basura tungkol kay Young Bok, ay biglang tumabi sa kanya. Nagreklamo siya na si Sorim ay isang tunay na trabaho para sa pag-iwan sa kanyang legal na asawa at pagkatapos ay nagpakita sa isang buong ibang babae. Alam ni Kyung-ja na ang laban ay isang lost cause at si Young Bok ay hinding-hindi makakalaban sa babaeng Hapon. Biglang sumigaw si Sakiko at nagsimulang sumigaw sa wikang Hapon. Lumalabas na may dumaong bug sa kanyang kamay at siya ay nagkakaroon ng kompletong pagkatunaw. Ngunit pagkatapos ay sinabuyan siya ni Young Bok ng tubig at sinabihan siyang magsalita ng Korean, alam na alam din ng babaeng Hapon kung paano ito gawin. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagpili, pumunta si Young Bok para makita ang isang dealer ng tela, ang lalaking may-ari ng isang workshop.
Nais niyang makakuha ng karagdagang trabaho sa pananahi para kumita ng mas maraming pera. Ngunit ang lalaki ay isang ganap na buzzkill. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magbibigay sa kanya ng anumang pera, na sinasabing ang lahat ng perang kinikita niya ay mapupunta lamang sa mga kamay ng babaeng Hapones na iyon. Nang maglaon, habang naglalakad sila pauwi, habang binibilang niya ang kaunting sweldong kinita niya, naalala ni Yang Bok ang sinabi ng nagbebenta ng tela. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang toneladang brick. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang sakit ay mauuwi sa kanya. Ang lahat ng kanyang nakakulong pagkadismaya at galit ay bumubulusok sa ibabaw. Inilabas niya lahat, sumisigaw na lahat ng Japanese ay pare-pareho. Sinabi niya kay Sakiko na sinira nila ang kanyang buhay at kinuha ang kanyang kapatid. Halos kunin siya at ngayon ay kinuha ang kanyang asawa. Wala siyang pakialam. Para sa kanya, bawat isa sa kanila ay isang scumbag. Nasaktan si Sakiko sa mga salita na tumakbo kay Sorim at nagsimulang umiyak na sinabi sa kanya na ininsulto siya ni Yang Bok. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa bahay. Biglang sumulpat si Yang Bok na may hawak na tray na may pagkain. Naghanda siya ng hiwalay na maliit na mesa para sa kanya ni Sakiko. Kaya, walang kumain sa parehong mesa ni Sorim, ngunit nakita ni Sakiko ang magkahiwalay na mga mesa, kinuha ang kanyang mangkok ng bigas, at inilipat ito upang kumain sa parehong mesa ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Yang Bok, malamig ang tingin niya, na para bang si Yang Bok ay hindi hihigit sa isang multo sa kanya si Sorim. Hindi iyon tinanggap ni Yang Bok. Ibinalik niya ang mangkok ni Sakiko sa kanilang mesa at iginiit na walang makakain sa parehong mesa ni Sorim. Nang gabing iyon, nagpa siya si Yang Bok na matulog sa labas. Naisip niya na ito ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng espasyo dahil dalawa lang ang kwarto ng bahay, isa para kay Sorim at Sakiko, habang ang isa ay nasa tabi mismo ng kanilang silid. Ayaw niyang makarinig ng kahit ano habang sila ay nagpalipas ng gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Sorim at nakaramdam ng sama ng loob para kay Yang Bok, sinabihan siyang matulog sa loob. Pero matigas ang ulo ni Yang Bok. Sinabi niya sa kanya na walang paraan na kasama niya si Sakiko sa bubong. Sinubukan siyang hikayatin ni Sorim, ngunit si Yang Bok ay nanatiling nakakunot noo, hindi nag-crack ng kahit isang ngiti. Sinubukan niyang ipasok si Yang Bok sa pamamagitan ng paghila sa kanya, ngunit nalaglag sila, at si Sorim ay nasa itaas mismo ni Yang Bok. Nang sa wakas ay nakita ni Sorim kung gaano kaganda ang kanyang asawa. Bigla siyang tinamaan ng isang alon ng pagkakasala. Humingi siya ng paumanhin, na inamin na ni minsan ay hindi siya nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Sa wakas ay tinanggap na niya ito bilang asawa at nangakong magbabago. Nais niyang simulan nila ang kanilang buhay ng magkasama sa pagkakataong ito. Nang marinig niya ang lahat ng iyon ay natarante si Yang Bok at isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kinaumagahan, nagtapat si Yang Bok kay Kyungja. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib noong nakaraang gabi. Sumagot si Kyungja na ito ay isang malinaw na senyales na siya ay umibig. Samantala, nakatayo doon si Sakiko na nagsasampay ng labada, at malinaw niyang narinig ang buong usapan. Nang hapong iyon, napaisip si Yang Bok kaya hindi na niya namalayan na umuulan na pala. Sa wakas ay bumaba na siya sa paglalaba at nakita niya ang sapatos ni Sorim. Agad niyang sinimulan ang paglilinis ng mga ito. Pagkatapos, kinuha niya ang sapatos ni Sakiko at hinayaang magbabad sa ulan. Medyo naging matindi ang tunggalian ng dalawang babae. Sinubukan ni Sorim na palamigan ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang dalawa na magbasa at magsulat sa Korean, ngunit pareho lang silang nagbigay sa kanya ng isang hard pass. Sinabi ni Yang Bok na masyado siyang napuno ng trabaho, habang sinagot naman ni Sakiko na kung makakalampas ang isang taong hindi marunong bumasa at sumulat ni Yang Bok, magagawa rin niya. Nang marinig iyon ay kumulo ang dugo ni Yang Bok, lumala ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit nang makita ni Sakiko ang kanyang asawa na sinusubukang itago ang tawa, sinubukan niyang putulin ang tensyon. Ipinaliwanag niya ng buong pagmamalaki ang kahulugan ng kanyang pangalan, pagkatapos ay kinuha ang unang pantig ng kanyang pangalan at ang unang pantig ng pangalan ni Yang Bok upang lumikha ng pangalang Hangbok, na nangangahulugang kaligayahan. Iyon ang paraan niya para sabihing subukan nilang magkasundo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Yang Bok. Narinig niya ang hindi mapigil ang pag-ubo ni Sorim. Agad siyang bumangon at sinabi sa kanya na kailangan niyang uminom. Maya-maya lang ay lumabas si Sakiko, naglabas ng panyo, at sinimulang himasin ang likod. Si Yang Bok ay nakaramdam ng lubos na walang silbi at medyo nagseselos, ngunit ang selos na iyon ay nawala sa isang iglap nang may nakita siyang isang bagay sa panyo. Dugo iyon. Ito ay isang mabagsik na suntok,
at ang hitsura sa kanyang mukha ay nagpapakita na siya ay agad na nadala pabalik sa kanyang nakaraang trauma. Sa sumunod na eksena, nakitang humihikbi si Young Buck habang hinuhugasan ang mga damit ng kanyang asawa na may bahid ng dugo. Lumabas si Sakiko at sinabihang tumigil na siya. Mahinahon niyang sinabi na ang mga mantsa ng dugo ay isang nawawalang dahilan at nasinubukan niyang alisin ang mga ito ng maraming beses nang walang swerte. Tumalikod si Young Buck, sumisigaw na si Sakiko ay isang tulala na hindi alam ang tamang paraan upang gawin ang mga bagay. Siya ay nasa isang estado ng manipis na maling akala, kumbinsido na maaari niyang alisin ang mga mantsa at kahit papaano ay mahiwagang gawing malusog ang kanyang asawa. Walang ideya si Young Buck na nakatayo sa likuran niya si Sorim. Sinabi lang nito sa kanya na sana ay mabalik siya sa dati niyang pagkatao, 6 na taon na ang nakaraan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang isang kwento na tumama sa kanya tulad ng isang toneladang brick. Inamin niya na 6 na taon na ang nakakaraan ay nakulong siya sa Tokyo dahil sa pagiging bahagi ng isang book club na nag-aaral ng Korean language. Doon siya nagkasakit ng tuberculosis. Matapos ang paglaya ng bansa, sa wakas ay napalaya siya at nakauwi. Ngunit ngayon ay nasa higaan na siya ng kamatayan. Kinaumagahan, habang isinasabit ni Sakiko ang damit ng kanyang asawa, galit ang bumungad kay Young Buck. Diretso siyang naglakad papunta kay Sakiko at sinampal ito sa mukha. Galit na galit si Young Buck, sinisisi ang mga Hapones sa pagkahawa sa kanyang asawa. Sumigaw siya na si Sakiko ay walang iba kundi isang isinumpang babae at nagbubuga ng insulto sa lahat ng mga Hapones. Mabilis na nanlaban si Sakiko, itinanggi na siya ay isang babae. Pero biglang nagbago ang tono niya. Sinabihan niya si Young Buck na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman niya. Naramdaman din niya ang mga sandali ng matinding kapaaitan, mga damdaming halos gumawa siya ng isang bagay na kakilakilabot. Ipinaliwanag niya na pareho silang nasa iisang bangka, nakikipaglaban para sa iisang lalaki at ginagawa ang lahat para hindi sila mag-isa. Nang marinig iyon ni Young Buck, di siya tumahimik. Si Young Buck ay natupok ng guilt sa pagiging malupit nito kay Sakiko. Bigla niyang narinig si Sorim na tinatawag siya mula sa labas. Bumili lang pala siya ng bisikleta at sinabing kailangan niyang matutong sumakay. Nang gabing iyon, napagtanto ni Young Buck na wala si Sakiko sa bahay. Puno ng takot, hindi pa bumabalik si Sakiko. Tumakbo si Young Buck palabas ng bahay na tinawag ang kanyang pangalan. Sa huli ay natagpuan niya si Sakiko sa ilog kung saan siya nadulas at nasugatan ang sarili. Siya ay nasa batuhan at hindi makalakad. Sa kabila ng kakilakilabot na away nila, ang unang instinct ni Young Buck ay tulungan siya. Nag-aalala siya kay Sakiko at sa sanggol. Napansin ni Sakiko ang pag-aalala sa mukha ni Young Buck at kinuha niya ang kamay niya, inilagay iyon sa kanyang namamagang tiyan. Tiniyak niya sa kanya na ang sanggol ay ganap na maayos at na ito ay sumipa sa lahat ng oras. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 mahabang taon, isang tunay na ngiti sa mukha ni Young Buck. Nauwi sila sa isa pang laban, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Ang laban na ito ang simula ng kanilang hindi inaasahang pagkakaibigan. Tinulungan siya ni Young Buck na tumayo at pagkatapos ay isuot muli ang kanyang sapatos para sa kanya, isang kilos na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang mga salita. Sa paglalakad pa uwi, napansin ni Sakiko ang singsing na laging suot ni Young Buck. Tinanong niya ito at ipinaliwanag ni Young Buck na ito ay isang pamana ng pamilya mula sa kanyang ina. Ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng magagandang pagkakataon na kasama niya ang kanyang pamilya. Nang marinig iyon, bumukas si Sakiko at sinabi kay Young Buck na isa talaga siyang ulila na lumaki sa isang ampunan. Ito ay isang kabuuang game changer. Nabigla si Young Buck na nagtatanong kung bakit hindi kaagad nagsalita si Sakiko dahil marami silang pagkakatulad. Nang gabing iyon sa hapunan, nagsimulang ipakita ni Young Buck ang kanyang bagong tuklas na pagmamahal kay Sakiko. Binigyan niya siya ng tsaa, binigyan siya ng bagong pares ng sapatos, at nangakong aalagaan siya hanggang sa ipanganak ang sanggol. Nang makita silang sa wakas ay magkakasundo ay nakadama ng wagas na kagalakan si Sorim. Kinaumagahan, pumunta si Young Buck sa head seamstress para humingi ng seaweed. Buti na lang at may natira ang head seamstress. Inabot niya ito at tinanong kung kailan ang baby ni Sakiko. Sinabi ni Young Buck na malamang na ngayong buwan na ito, at pinuri siya ng punong mananahi sa pagiging maalaga, ngunit nagbigay din siya ng ilang payo kay Young Buck, na sinasabi sa kanya na huwag masyadong abala sa pag-aalaga kay Sakiko na nakalimutan niyang alagaan ang sarili. Pagbalik sa bahay, nagsimulang manahin ng mga damit ng sanggol si Young Buck para kay Sakiko. Ang kanyang mga aksyon ay isang malinaw na palatandaan na siya ay tunay na nagmamalasakit. Maya-maya lang, pumasok si Sorim sa kwarto para kumuha ng libro. May gustong sabihin si Young Buck, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan.
Nang si Sorim ay lalabas na, sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at hiniling sa kanya na matulog kasama niya sa kanyang silid ng gabing iyon. Sumang-ayon siya, ngunit nang gawin nila noong gabing iyon, natulog sila sa magkabilang panig, na nag-iiwan ng 1 toneladang espasyo sa pagitan nila. Binasag ni Sorim ang katahimikan at sinabi kay Yeongbok na swerte siya sa kanya. Ayaw daw niyang iwan siya ng masasakit na alaala. At hinawakan ang kanyang kamay, sinabi nito sa kanya na kapag ipinanganak ang sanggol ni Sakiko, kailangan niyang matutong magbisikleta. Sobrang importante daw ito dahil balang araw kakailanganin nila ng sasakyan. Tumango lang si Yeongbok, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, isang malakas na hiyawan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nasa matinding paghihirap si Sakiko, at alam kaagad ni Yeongbok na oras na. Nataranta, naghanda siyang tumulong sa paghahatid. Nagmamadali siyang pumasok sa silid upang sabihin kay Sorim at naabutan niya itong nakaupo sa kanyang upuan na tahimik. Sinabi niya sa kanya na kukunin niya si Kyungja at ang iba pang kababaihan sa nayon upang tumulong at dapat siyang manatili doon kasama si Sakiko. Akala niya ay abala lang ito sa pagsusulat, ngunit nang tingnan niya muli, napagtanto niyang wala nga itong sinusulat. Hindi siya humihinga, patay na ang lalaking hinintay niya ng 5 taon. Si Yeongbok ay ganap na nawasak. At ang lahat ng kaligayahang nadama niya noong nakaraang gabi ay napalitan ng hindi matiis na sakit. Pareho silang nadurudge ni Sakiko sa kalunos-lunos na pangyayari. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa panghihinayang sa lahat ng walang kabuluhang pakikipaglaban na ginawa nila. Maya-maya ay hinawakan ni Sakiko ang kanyang bagong silang na sanggol at nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Nagpunta siya upang mag-imbestiga at nakita niyang sinusunog ni Yeongbok ang mga aklat na pag-aari ni Sorim. Bumalik siya sa loob ng silid at nadatnan si Yeongbok na nasa sobrang kawalan ng pag-asa, sinusubukang kitilin ang sarili niyang buhay. Niyakap siya ni Sakiko at kumapit ng mahigpit, nakikiusap na manatili siya at huwag sumuko. Nangako siya na malalampasan nila ito ng magkasama. At dahil doon unti-unting gumaling ang dalawang babae, sinimulan ni Sakiko na turuan si Yeongbok kung paano sumakay sa bike na binanggit ni Sorim. Kitang-kita ang takot ni Yeongbok. Ngunit patuloy lang siyang pinasaya ni Sakiko, na nagkukwento tungkol sa kung paano niya minsang nabangga ang kanyang bisikleta pabalik sa Japan at sa sobrang kahihiyan ay natanggal siya sa trabaho. Si Yeongbok ay sabik na sabik sa kwento kaya hindi na niya namalayan na nabitawan na ni Sakiko ang bisikleta. Siya ay nakasakay ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, pinag-uusapan ng babaeng mananahi kung gaano katahimik ang hangganan sa pagitan ng North at South Korea. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging pagsabog ang napunit sa hangin. Alam kaagad ni Yeongbok na ito ay iba, at isang alon ng pagkabalisa ang bumalat sa kanya, sa kabila ng iniisip ng lahat na ito ay pagsasanay lamang ng hukbo. Nang gabing iyon, nagising si Yeongbok sa mas malakas na pagsabog. Parehong nagtinginan ang dalawang babae, sa pag-aakalang ito ay pagsasanay lamang sa militar, ngunit pagkatapos ay tumunog ang isang nakagigimbal na alarma sa panganib. Tumakbo si Yeongbok sa bintana at pareho silang lumabas kung saan nakita nila ang mga taga-nayon na tumatakbo para sa kanilang buhay. Sinundan nila ang ibang mga taga-nayon at sumilong sa isang shed. Sa kaguluhan, kinuha ni Yeongbok ang hairpin na kinuha niya kay Sakiko at ibinalik sa kanya. Nakahawak sila sa isa't isa at sinabi ni Yeongbok na marami na silang napagdaanan at malalampasan nila ito ng magkasama. Ngunit nagbago ang eksena sa isang iglap. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod sa paghahanap ng mga kaaway na maaaring nagtatago sa lugar. Nagsimulang umiyak ang sanggol ni Sakiko at ang tunog ay agad na nakakuha ng atensyon ng commander nang marinig niyang nagsasalita si Sakiko sa wikang Hapon. Akala niya siya ang kalaban. Nang hilahin ng commander si Sakiko at ang kanyang sanggol, kumilos si Yeongbok, kumuha ng isang bote at hinampos sa ulo ang commander. Si Yeongbok at Sakiko ay umalis sa kagubatan kasama ang mga sundalo na mainit sa kanilang mga takong. Ang mga putok ng baril ay napunit sa mga puno na halos kulang sa kanila. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Yeongbok kay Sakiko na kailangan niyang pumunta. Sinabi niya na kailangang kunin ni Sakiko ang sanggol at tumakbo habang ginulo niya ang mga sundalo. Tumanggi si Sakiko, sinabing hindi siya nito pababayaan. Sinabi sa kanya ni Yeongbok na kung hindi siya makikinig, mamamatay silang lahat, pati na ang sanggol. Pinaalalahanan niya si Sakiko tungkol sa punong may mga sinulid. Iyon ang kanilang tagpuan, ngunit kung hindi siya sumipot sa paglubog ng araw, kailangan ni Sakiko na bumalik sa Japan kasama ang kanyang sanggol. Bilang kanyang huling palm, tinawag ni Yeongbok ang kanyang nakatatandang kapatid na babae bago tumakbo pabalik sa tunog ng mga sundalo, isang walang pag-iimbot na pagkilos upang iligtas ang natitirang 2 taong pinakamamahal niya.
Matagumpay na nakuha ni Yang Bak ang atensyon ng lahat ng mga sundalo sa kanya. Napapaligiran siya, nakatutok sa kanya ang kanilang mga sandata, hindi dahil siya ay Hapon, ngunit dahil siya ay isang matapang na babae na naglakas loob na protektahan ang isang Hapones. Sa isang iglap, natapos na ang lahat. Para sa kanila, isang pagtutuos, isang mapait na wakas mula sa pagtakas. Naghintay si Sakiko at ang kanyang baby hanggang sa paglubog ng araw at alam niyang ito na ang katapusan ni Yang Bak. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha nang mapagtantong nawala sa kanya si Yang Bak. Makalipas ang ilang taon, isang matandang Sakiko ang tumayong mag-isa. Kasama niya ang kanyang may sapat na gulang na anak na babae na pinangalan ng Yang Bak. Tinanong siya ng kanyang anak kung bakit siya nangangarap ng gising at kung iniisip niya ang kanyang ama. Ngunit hindi iniisip ni Sakiko ang kanyang asawa. Iniisip niya si Yang Bak. Hindi niya sinabi sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang unang kaibigan. Napakatotoo ng alaala na parabang nakatayo sa harapan niya si Yang Bak. Napangiti si Sakiko at hinawakan ang magandang charm na kwintas na binigay sa kanya ni Yang Bak sa matagal na panahon na, isang paalala na buhay pa rin sa kanyang puso ang alaala ng kanyang magandang kaibigan.